Trending ngayon mga kapatrol, ang ating idol na si Kai Sotto sa isang papawis game na kung saan gumawa siya ng 15 3 points conversion. Isang patunay na gustong-gusto na talaga ni Kai na magiging 3 point specialist siya from now onwards. Well, there is no denying na isang gifted 3-point shooter si Kai, kaya lang nagiging balakid sa kanyang development sa kanyang shooting ang kanyang height. Kalimitan kasi siyang palalaruin inside the paint na kung saan nandoon ang kanyang obvious advantage, pero kung tutusin ay napakaganda ng pulso ni Kai galing sa labas. During scrimmages and practices ay it is proven na isang legit 3-pointer itong si Kai, pero sa 3 taon niyang paglalaro being professional player ay hindi pa talaga masasabi natin na nagiging important weapon niya ang kanyang shooting sa labas. Nahihirapan talagang mag-adjust si Kai dahil sa mga ensayo, ang paborito niya ang 3-point shooting, pero pagdating sa official game ay wala pa siyang lisensya na tumira ng marami sa 3-point line. Yes, may panakanakang tira si Kai. For sure, less than 1 attempt from the 3-point line siya sa buo niyang karera. And if he wants to be successful sa kanyang 3-point shooting, ay kailangan niya ng lisensya galing sa coach na makatira siya ng at least 3 to 5 attempts from the rainbow territory every game. Nandiyan na kasi ang skills and talent, pero hindi lang talaga nagagamit during actual games. Ito ang isa sa gustong patunayan ni Kai sa kanyang bagong team na isa siyang legit threat sa 3-point area. And from all indications, ay mukhang this season na ang tamang panahon para magagamit na ni Kai ang kanyang shooting to the fullest. Pinatunayan niya sa isang papawis game na kung saan kumonekta si Kai ng 15 3-pointers. Well, kahit sabihin natin na walang masyadong depensa, yet a 3-point shot is not an easy shot to do. Kahit sa practice man o sa real game, may depensa o wala, it needs a lot of natural talent and skills kung ang isang player ay makakagawa ng 15 3-pointers in one game. With this, I have a feeling na finally mabibigyan na si Kai ng license to shoot from beyond the 3-point line ng kanyang bagong team na Koshigaya Alphas. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, hindi sinali ni Tracy McGrady si LeBron James sa list of top 5 scorers of all time. Ang listahan ng top 5 scorers of all time ni Tracy McGrady ay medyo kawili-wili. Bagamat si LeBron James ang all-time leading scorer ng NBA, ay hindi siya nakikita ni Tracy McGrady bilang isa sa 5 pinakamahusay na scorer sa kasaysayan ng NBA. Kamakailan, tinanong si McGrady na ibahagi ang kanyang top 5 list at hindi sinama si LeBron James dito. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant, Carmelo Anthony at T-Mac. Yan ang sabi ni McGrady. Bago siya naging all-time leading scorer, sinabi ni LeBron James na walang magagawa ang mga tao kundi isaalang-alang siya bilang isa sa mga pinakamahusay na scorer sa kasaysayan ng NBA kapag umabot siya sa tuktok ng listahan. Pero sa kasamaang palad para kay King James, McGrady and many others still don't bring up his name. On paper, may mahusay na dahilan sa LeBron James upang ituring siya bilang isa sa 5 pinakamahusay na scorer. Ang 39-year-old player ay nanalo ng isang scoring title at may career scoring average na 27.1 points bawat laro. Siya rin ay naging lubos na epektibo na nagtataas ng 50.6% from the field sa kanyang 21 season. Si LeBron James ay nagkaroon din ng average na hindi bababa sa 25 points,
sa loob ng 20 seasons na isang NBA record. At si Kevin Durant na nasa listahan ni McGrady ay malayo sa pangalawa na may 15 seasons. Ang 20 all-time star ay naging dominanting scorer din sa postseason na may career average na 28.4 points bawat laro. Baka isipin mo na ang lahat ng ito ay magbibigay kay LeBron James ng pangkalahatang pagkilala bilang isa sa 5 pinakamagaling na scorer of all time. Pero hindi yun ang nangyari. His reputation as a pass-first player is certainly one of the reasons why, and it's a bit of a shame that he'll never quite get the respect he deserves for his scoring prowess. Tungkol naman sa mga nasa listahan ni McGrady, walang duda na sila ay kabilang sa mga pinakamahusay sa scorer na nakita natin. Si Michael Jordan ay nanalo ng record na 10 scoring titles at may average na 30.1 points bawat laro. Ang matagal ng rival ni LeBron James na si Kevin Durant ay nanalo ng 4 na scoring titles at may career scoring average na 27.3 points bawat laro. Kobe Bryant and McGrady meanwhile won 2 scoring titles each, kung saan si Kobe ay merong average na 25 points per game in his career at si McGrady ay merong average na 19.6 points. At para kay Carmelo Anthony, he won a scoring title at nag-average siya ng 22.5 points per game in his career. So kung ako ang papipiliin, aalisin ko si Anthony o si McGrady para kay LeBron James. Ang prime ni T-Mac ay naputol dahil sa kanyang mga injury at sa tingin ko, hindi siya naging mahusay ng matagal na panahon para mapasama sa top 5. On the other hand, si Carmelo Anthony naman ay naglaro ng matagal at may malalim na bag, ngunit hindi ko siya ilalagay sa taas na LeBron James. Well, hindi naman nakakagulat na hindi isinama ni Tracy McGrady itong si LeBron James sa kanyang top 5 list. Sa katunayan, sa simula ng taon, ibinahagi ni McGrady ang kanyang Mount Rushmore ng mga scorer noong 2010 at hindi rin kasama itong si LeBron James. So maliwanag na mataas ang pagtingin ni McGrady kay Carmelo Anthony, pero wala talaga siyang sapat na dahilan para ilagay si Anthony sa itaas ng LeBron James in 2010. Sa dekadang iyon, nag-average si King James ng 26.9 points sa 52.9% shooting from the field. Samantala itong si Carmelo ay meron lang 23.9 points sa kanyang 44.1% shooting. So talagang malinaw kung sino ang mas mahusay na scorer sa dalawa para sa dekada ng 2010.